Experiment number 3 niyo, kasi nahuli na kayo. Actually, kayo na lang yung hindi nakakapag-experiment sa lahat sa 5 section na handle ko. Okay, so mabilis na discussion lang naman 'to, okey? Okey ba? Sunod pa ba kayo? Sabihin niyo lang kung hindi niyo ako marinig, or kung mahina ang boses. Thank you. Thank you for the reacts. Wait lang. Thank you sa inyong sisi. Sunod na. Kalaban. And so, 'di ba, dun sa experiment number 1 natin para na-tackle na din naman natin ang Reynolds number. So, dito sa experiment number 3 natin, ito na mismo yung, focus ng ating, experiment, okay? So, again, for experiment number 3, we'll be experimenting on Reynolds number, okay? So, simulation lang ulit ang gagamitin natin since, tayo ay dry lab, okay? So, for theory, alam naman natin that, basically si Reynolds number, dimensionless quantity siya or that dimensionless number na ginagamit in fluid mechanics para makapag-characterize or para makapag-describe ng flow ng fluid. Okay, so kung nasaang regime ba yung flow. Okay, so for example, dine-determine niya kung yung bang flow ay laminar or smooth and orderly yung kanyang flow or turbulent, di ba? O pag turbulent, di ba, we know naman that pag turbulent ang flow, hindi chaotic siya or irregular yung flow niya. Okay, so madaming eddies and mga cross currents, right? So again, Reynolds number is basically defined as the ratio ng inertia to viscous force. Okay, and for a fluid flow, yan, nakalagay naman dito, with constant viscosity. Alam naman natin that sa pagtaas nung velocity niya, 'di ba nagta-transition yung flow ng fluid from laminar to turbulent. And yung point kung saan nag-start yung transition na yon from laminar to turbulent, yun yung tinatawag natin na critical Reynolds number. And commonly, ang value natin for critical Reynolds number ay, 'di ba, around 2,300 or sa ibang reference 2,100, right? Kasi again, doon sa critical Reynolds number, dito nagsisimula or dito nag-start or ito yung point kung saan nag-start yung transition ng flow from laminar to turbulent. Okay? So, yan. And we know that to calculate for Reynolds number, we use the following formula wherein Reynolds number is equals to the product of the density multiplied by the average flow velocity multiplied by the pipe diameter all over the dynamic viscosity, right? And alam naman natin that yung ratio nitong ating dynamic viscosity and saka yung nung ating density is equals to what? Saan to equals? Kung natatandaan niyo pa, guys. Saan equals yan? Hmm. S. Saan equals 'to? Baka nahihiya lang sumagot yung iba. So, 'di ba equals 'to dun sa kinematic viscosity, 'di ka? Or dun sa, yung ang kanyang symbol ay parang ayan, wala. Yung, epsilon ba ang tawag dito? Yun sa gano'n, 'di ba? Is equals to kinematic viscosity, 'di ka? Huwag niyong kakalimutan 'yan. Okay. So, ibig sabihin if the ratio ng ating dynamic viscosity and ng ating density is equals to the kinematic viscosity, ibig sabihin this Reynolds number is also equals to the average flow velocity multiplied by the pipe diameter all over kinematic viscosity, right? Kasi nga, siya ay reciprocal. Ito. Okay? Nagigets? Yan. Ito naman, naulit lang ulit yung kanina. So, yun nga, for a flow of fluid with constant viscosity, di ba? Sa pagtaas, again, ng velocity ng fluid na yun, edi nagta-transition siya from laminar to turbulent. And yun nga, tawag dun sa point kung saan nag-start yung transition from laminar to turbulent or from laminar to transition, basta yung nagbago yung flow, okay? Point kung saan nag-change yung flow, that's called the critical Reynolds number or critical number of Reynolds. Okay, and then yun nga, it is generally calculated to be 2,300. Okay.
O yan, on the basis of experimental data, so the Reynolds number classified the flow regimes as follows. So below 2,300 is called the laminar. Okay, so dito kung makita niyo tuwid lang yung flow. Okay, or parallel lang yung flow. And then in between 2,300 and 4,000, that's called the transition regime. Okay, then above 4,000 yung turbulent. Okay, so makikita niyo gulo-gulo yung flow dito. Okay, so proceed na tayo sa ating experiment. So again, for our experiment number 3, ang ating objective is to study different patterns kasi we are talking about nga the Reynolds number of the flow. Okay, so we're gonna study different patterns or regimes of flow, yung laminar, transition, and turbulent regimes. Okay, and then we correlate them with the Reynolds number or more like kino-correlate. Okay, ma'am. Okay, so for our setup or the setup of our experiment, nakakasunod pa ba guys or masyado ako mabilis? Hello? Nakakasunod naman po. Okay, thank you. So, wait lang po, upo lang. Gas na siya. Okay, so proceed tayo sa setup. Yan. Ito ang ating setup dun sa simulations. Mamaya tayo proceed dun sa mismong site. O, dito na yung link ha. Dito na nandito na sa ilalim. Okay, ayan. Okay? So, for our setup, so basically meron tayong, itong apparatus natin consists of a glass tube. So, yung glass tube na yan ay nakakonect dun sa ating supply tank o na supply ng water dito. And dito may injector. So, yung injector na to, basically nag-i-inject siya ng dye dun sa ating glass tube. Okay? So, bakit i-inject yung dye dun sa ating glass tube? So, nag-i-inject tayo dito ng dye para ma-observe natin yung streamline ng flow. Okay? Pag nag-inject tayo siya ng dye, makikita natin kung ano itsura ng flow. Okay? Kasi syempre, pag nag-inject tayo ng dye, may kulay yung dye. So, makikita natin kung tuwid pa ba yung flow ng dye or yung streamline ng dye kung tuwid pa ba or gulo-gulo na siya. Okay? So, yung dye again, it is fed from the dye cup, okay, using the injector. Okay, and then dito sa ating classroom, dun sa other end ng classroom, meron tayo din ditong valve para ma-regulate yung flow ng ating water. Okay? May ganyan po sa UOPS, okay. Eh, hindi nga tayo pwede kasing mag-lab eh. Try lab lang. Kita niyo naman, pure online class tayo dito. Okay? Pero sayang, sana nagamit natin. Pero anyways, maybe, I don't know, next time. Pero since nadaanan na natin to dito, makikita naman natin dito or magagamit din naman natin yung simulation. Pero mas maganda talaga 'to sa mga ganitong experiment ay actual. Kaso yun nga, wala kasi tayong room. Okey? So for lab procedure, so ito isasama nito sa inyong lab report, okey, itong lab procedure and as well as yung simulation procedure, this one. Okay, so for simulation procedure, hindi ko na i-discuss yung lab procedure. Kasi, kailangan naman natin dito mismo ay simulation procedure. Pero isasama niyo pa rin siya sa inyong lab report ha. So again, yung mga ano naman na 'to, yung mga na-discuss ko kanina, even yung theory, nandun na siya dun sa site ng experiment. Okay, mamaya ko ipapakita sa inyo. Okay, so for simulation procedure, so for the first step, we just need to turn on or click the power button para ma-turn on yung ating apparatus. And then, once na nabuhay na natin yung ating apparatus, may mag-show na slider dun sa gilid ng valve. Okay? Yung slider na yon gagamitin natin para ma-regulate yung flow ng water dun sa glass tube. Okay? And then also, yung flow naman ng water as well as yung dye na in-inject, makikita natin or dun sa magnified view ng glass tube dun sa baba ng apparatus. Okay? And then, pag na-click na natin yung slider, so i-click natin yung slider or slide natin yung slider, kailangan nating i-press yung save button para ma-save yung readings na nandun sa gilid nung site, okay? And then, for this experiment, kailangan mag-take tayo ng at least 10 readings, okay? At least 10 readings. So, pwedeng mas sumobra, okay? Basta yung magiging result ng inyong Reynolds number ay kalat-kalat, okay? So, baka kasi mamaya manatili lang kayo sa laminar regime, so kaya transition regime, then or maybe turbulent regime. So at least kalat-kalat man lang yung data natin para makita natin ang kaibahan. Okay? And then, yung data na yon na nandun sa ating observation
I mean, 'pag nakapag-take na tayo ng minimum 10 readings, puwede nating ma-access yung readings by clicking the show observation table, okay? And then puwede din nating ma-export yung observation table to an Excel file by just clicking the export to Excel button, okay? And then kung kailangang i-repeat yung experiment, kung nakalimutan mong ilang readings na ba yung nakuha, i-refresh lang yung page, okay? And or kung sumobra naman sa 10, okey lang din, okay? Basta at least minimum 10 readings yung kukunin natin. Okay, nage-gets ba? Hmm, okey. So, next slide. Ayan. So, 4 parts muna na inyong lab report. Okay, so for experiment number 3, titled Reynolds number. So, introduction. So, ito ang kailangan niyong gawin, okay, introduction, kasi wala pang kasamang introduction dito. So, ang kasama dito ay yung objective, theory, setup, tsaka procedure. Okay, so nandun na siya, itong tatlo na 'to, 'di ba, yung objective, theory ay ito palang 4 na 'to, setup, tsaka procedure. Andun na siya dun sa mga slides na nadaanan natin. Tapos nandun din naman siya dun sa mismong site ng ating experiment, okay, or dun sa simulation. Okay, nage-gets ba? So again, ito ang kailangang gawin, intro, and then of course, itong results and discussion, so including yung calculations, okay? Pero hindi na kailangang isa-isahin. So actually puwedeng ita-tabulate niyo na lang siya, okay? Tapos, mamaya papakita ko sa inyo kung paano. So, instead na isa-isahin natin yung calculation, so naka-tabulate na siya. Since naka-tabulate na siya, ang ipapakita na lang ay yung formula and also yung table na ginamit, and then conclusion, okay, yan ang gagawin niyo. Introduction, results and discussion, conclusion, and of course documentation. Ito, screenshot lang naman 'to ng observation. Ayan, then references. Okey, kung may kinuhaan kayo na references, isama niyo na dito, okay? So, mag-proceed tayo dun sa ating mismong simulation. Wait lang. Excuse me. Ito yung ating setup. Okay. So, dito sa ating setup, makikita niyo yun, dito na yung ating setup. Ayan, nagso-show naman, okay? So, sorry. So, dito sa ating setup, ito na yung kaninang setup natin, ta's ito yung sinasabi ko na zoom view or classroom section. So, again, ang kailangan muna natin gawin ay pindutin yung power on button. And then makikita niyo dito sa zoom view of classroom section na to the right. Ta's ito yung sinasabi ko kanina slider. Okay, so click lang natin somewhere here. So, wala akong hindi naman required kung saan niyo i-click, basta at least nga kalat-kalat or yung data din kalat-kalat, okay? Kasi 'di ba minimum 10 readings yung kailangan natin. So, once na na-click niyo yung slider, nilalabas dito na reading, so just click the save button. So, 1, 2, 3. O kung makikita niyo dito nagbago na yung, streamline ng flow, 'di ka dito kulubot na siya, ta's dito naghalo na yung dye dun sa mismong water, okay? So, naka-3 na tayo, 4, 5, huwag kakalimutan i-click yung save button ha, 6, 7, 8, 9, 10, okey? Oh, so observation table, yun ay may magsho-show dito na observation table, and ayan naka-10 ano naman tayo, readings naman tayo. So, i-screenshot ko lang 'to, wait lang. And then i-paste ko para mapakita sa inyo ang calculations na gagamitin natin, okey? Wait lang guys.
Yan. Mhm. So, yan. Proceed na tayo sa calculation. So, kung makikita nyo, ano ba ang mga data na given dito sa atin? Sa ating observation table, ang given ay kinematic viscosity, diameter, and then volume 1, volume 2, and then time. Okay? So ngayon, ang goal natin is makalculate sa Reynolds number. So ano ba yung formula na ginagamit natin for the calculation of Reynolds number? Di ba yung kanina? Rho VD or density multiplied by the average velocity multiplied by the pipe diameter all over mu or the dynamic viscosity, right? So since ito ay again, the ratio of dynamic viscosity and density is equals to the kinematic viscosity. Ibig sabihin, si Reynolds number is also equals to flow velocity multiplied by the pipe diameter all over kinematic viscosity. Right? Nakakasunod ba, guys? Okay. So ngayon, meron naman tayong given na kinematic viscosity kasi nakalagay na siya dito, di ba? Tapos meron din tayong given na pipe diameter, right? Tapos ang nawawala natin dito ay yung flow velocity. So how can we calculate for the flow velocity using the given data? Hmm. How can we calculate for the flow velocity using the given data? Guys, tingin nyo, paano? Anyone? Anyone? Paano natin kakalculate si flow velocity using the following data? Ayaw sumagot. Anyways. Okay. So, yung given natin na data ay volume 1, volume 2, at saka time. So, ano ba yung pwede nating makalculate sa given data na to? Di ba flow rate? O yan, oo. Makakalculate natin dito yung flow rate. Tapos yung flow rate is equals to area times velocity. So, ibig sabihin, pwede natin siyang gamitin para makalculate yung velocity, right? So, makukuha natin dito si flow rate. Okay, so si Q. So, ang unit niya ay milliliter per seconds. Right? So, for reading 1, sige, for reading 1, ano ang ating flow rate? Change in the volume over, kaya volume ng water. Wait lang. Eraser, where's the eraser? Volume over time. For reading 1, anong sagot dito? Anong ating flow velocity? Okay, pwede sumagot ha. For reading 1, 180 minus 5 divided by 13. So the answer is Ayaw talaga sumagot. Yan. 13.4615. Okay. 13, thank you. 0.4615. O ngayon, anong gagawin natin dyan? Di ba kailangan natin convert yung units, di ba? Right? Kasi yung ating kinematic viscosity, tsaka yung ating diameter ay naka-meter. Kasi itong kinematic viscosity meter squared. So, kailangan natin siya i-convert to cubic meter. So, converting that to cubic meter per second, that will be equal to, ano? Oh, 1.3, ano kaya? 34615 times 10 raised to, times 10 raised to what? Times 10 raised to what? Conversion.
O, di ba kailangan natin itong i-divide by what? Kailangan itong i-divide to convert milliliter per seconds to cubic meter per seconds. Kailangan natin siyang divided by 10 raised to 6, di ba? Tama. So that will be equal to, ano, 1.34615 times 10 raised to negative 5. Okay? Yan. Okay. So, pwede na nating makalculate ang velocity, right? Pero kulang pa tayo. So, di ba, ang formula natin for Q ay what? Area times velocity. Tama. Di ka, ang magiging unit nito ay ano? Cubic meter, di ka? Kung ang area natin ay meter squared, ang ating velocity ay meter per second. So, this will be equal to cubic meter per second. Okay, so we can therefore use this equation to calculate for the velocity. So, ang velocity natin magiging equal to Q over A. Tama. Wala pa tayong area. So, yung area natin will be equal to what kaya? Pi r squared or pi d squared over 4. Di ka? So, ibig sabihin, our area will be equal to pi multiplied by 0.01 meters squared over 4. So, this will be equal to what? Equals to saan, guys? Hmm. Uy, pwede sumagot. Should be equal to 7.853854T. Oo, yan. Yan, tama. 8540 times 10 raised to negative 5 square meters. Okay, so meron na tayong area. So we can now therefore calculate for the velocity. Right? So for the velocity, ang unit niya ay wait lang, wait kasi ako. Wait guys, wait lang ha. Guys, wait lang ha. Wait lang, wait lang.
Okay, hello. Sorry, asan pa ba kayo? So, saan nga tayo natapos? Wait lang. May tumawag lang sa okay. So, for our velocity, so pwede natin siya makalculate using the volumetric flow rate over area. So, our velocity for our reading 1 will be equals to 1.34615 times 10 raised to negative 5 divided by 7.8540 times 10 raised to negative 5. So, that will be equal to, may nagsagot pa. Ano, equal to saan? So, ito yung formula natin na. This one. Guys. Ako na lang. 3, 4. Ayan. Ay, nagsagot. 1.1713. 18. Point 1713. So, meron na tayo ng lahat ng data na to. So, we can now, therefore, calculate for the Reynolds number. Okay, so for the Reynolds number of our reading 1, this will be equals to velocity multiplied by the pipe diameter, which is 0.01 meter, divided by the kinematic viscosity. Ito yung kinematic viscosity natin, guys. So, our Reynolds number will be equals to, ano kaya? Reynolds number natin. Sorry, 14 pala. Ano ba? 14, 13. Sige, kahit ano na dyan. Ang Reynolds number natin will be equal to ano, guys? Answer ay around 1,700. 1,792. Yeah, 92,6504. So, hindi ko sure dun sa decimals, pero kung ang gagamitin nyo ay yung cut or cut version, ito ang lalabas. So, hence, ang ating flow ay, purahin ko na to This one, wait lang, purahin ko na to. Alam niyo naman ang formula para dyan. Ay, mura pati area. So, ang flow natin will be equals to, anong flow na, nasang flow regime to? Di ba laminar? Right? So, para sa inyo experiment na to, again, itatabulate nyo na lang yung data. Kasi, di ba, ma-export nyo yung data dun sa ating observation or dun sa ating simulation to Excel. So, ma-export nyo siya. So, ang lalabas nun ay naka-Excel file. So, ang gagawin niyo na lang ay i-tabulate niyo lahat ng calculation para madali na lang, okay? Kasi 'di ba pagka Excel ang ginamit natin, mag-input lang tayo ng formula sa unang row, ta's i-drag down lang natin pababa, 'di ba? Magka-calculate na siya papunta sa baba. Basta make sure na tama yung formula na ginamit niyo. Okay, nage-gets ba? So, itong ilalagay niyo na dito sa table, yung ating flow rate, okay? Flow rate, itong flow rate na na-convert, tapos yung ating velocity, flow velocity, tapos yung Reynolds number, and then yung flow regime. Okay? Nagigets ga? Guys, nagigets ba? Okay. Tapos, aside from this table, of course, may calculation tayo. Isasama natin yung mga formula na ginamit natin. So, this one, the Reynolds number, this one, ay, sige. Kahit ito na lang isa.
Okay, so pwede din isama niyo lahat para makita niyo yung, derivation of formula. Tapos ito ding, for the calculation of our velocity, yung formula lang din, okay? Para hindi na kasi kung iisa-isahin yan sobrang dami yan gawa 10 readings, okay? Tapos, kasama din yung sa area. 'Di ba yung area naman natin na ginamit ay pi d squared over 4, okay? So isasama niyo dito, hi, thank you. Gagamitin niyo din 'to, ha, okay? Gets ba, guys? Sino na pala din eh? Ako po, Jowa mo? hindi ko po jowa, medyo ay sus me. Si Jesus? Oo, sir, wait lang, nasa ako. Ay, sorry. Tingnan mo dito. Okay. Kim, Oh, excuse na. Tingnan mo dito. sige po. Ano ba ko text? Sa katabi kayo, Jesus, pagkakaloy. Opo, sige po. Ha? Opo. Ano mo yan, exam niyo? Example doon. Okay. So, Sa gets ba? Kung anong ilalagay, guys. Okay, so, again, di ba makukuha niyo tong data na to dun sa ating simulation, naka-Excel file siya. Ngayon, dun na din kayo mag-calculate sa Excel. Okay, para for the volumetric flow rate, okay, then kaya milliliter per seconds, tapos converted to cubic meter per seconds, and then you'll calculate for the velocity, tapos Reynolds number, and then characterize natin kung ano ba yung flow na to. Okay, yung ratio ng flow na to. Okay, gets? So, gagawin niyo yan sa lahat ng readings, ha? From 1 to 10 readings. Tatanong ko sa Okay? So, wala mo kayo iakabot? Nasa labas sila, sir. Nasa labas sila, sir. Okay, nagigets ba? Okay. So, may question. Again ha, for calculation, wala nang need i-input na isa-isahin niyo pa yung data na yan ha. Nakatabulate na siya para malinis. Okay, from Excel file, i-paste nyo na lang sa naka-Word file. Okay? Tapos, ang ilalagay natin instead na isa-isahin yung calculation ay yung mga formula na lang na ginamit. Okay? Gets? Gets ba? Okay. Question. May question ba kayo? Question, guys. Question. Question, wala kayong question? Oo, magse-send. Ay, wait lang. Di ba nag-send naman ako ng copy ng PowerPoint sa mga nauna? Tama, ito pa lang isa ang hindi ko nase-send. Tama ka? Dun sa experiment 1 at saka experiment 2, nandun naman yung mga PPT, di ka? Okay. So ito, i-upload ko na siya para magawa nun yun na ha. Kasi since nahuli na kayo eh, tsaka may midterm exam na kayo, pero wala naman tayong midterm exam na face-to-face, okay? Ang inyong midterm exam ay online, tapos i-announce ko kung kailan. Pero hindi kasabay nung midterm exam na schedule nyo. Kasi yung schedule ng midterms exam ay October 10 to 17. So, medyo napaaga. At tatamaan na naman yung schedule next week. So, yeah. I think baka dun sa experiment number 4, mag-send na lang ako ng recording tapos saka na lang ulit tayo synchronous discussion for experiment number 5. But then again, yun namang inyong experiment number 4 ay wala naman mismong lab report na ipapasa at gawa ng wala akong nahanap na site na merong ganong klaseng experiment. Okay? Okay, so for now, gawin niyo muna itong experiment number 3. Ang June nito, since ngayon ko ibibigay, will be on Tuesday. Okay? Wednesday. Will be on Wednesday. Okay? Pero gawin niyo na agad kasi madali lang naman to, di ba? Ang gagawin niyo lang dito ay yun nga, basically yung intro, yung results and discussion, conclusion, documentation, and then references. Okay? Tapos groupings naman siya, so hindi naman siya masyadong hassle sa inyo. Okay, gets? Question ba? O, if walang question, sure ba walang question? If walang question, that ends our class. Upload ko na lang din yung
PPT dito sa classroom. Okay? Thank you for attending our class.